happy. Oh? Amen, we're live. Amen, magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po. It's good to be in the house of God. Amen. I think kailangan pa po ng isa pa. It's good to be back in the house of God. Can you hear aloud? Amen. Amen. Talagang paraan ko lang po yun para maayos ko po yun. Anyway, alam niyo po, kanina pa lamang po, no, habang tayo po ay sumasamba sa Panginoon, we can sense God's presence. Amen. Amen po. Tapos kanina po na giving until so on. Alam niyo po, si Lord is really a God of increase. Amen po, church, no? I mean, if we can just really invite Him, if we can just acknowledge Him that this is gonna be my year of increase, then therefore, it's really gonna be a year of increase para po sa bawat isa. Amen po. Ano po, excited po ako sa bawat isa. Alam niyo po, kay sa testimony pa lang po ni Sister Kath, alam niyo po that the word of the Lord really po is true and it's really active. Kung active po siya noon, kung ginagawa po ni Lord yung kanyang kapangyarihan noon, alam niyo po, lo and behold, good news po sa bawat isa, active pa rin po yung salita ng Panginoon hanggang ngayon. Amen po. It's good to be here. Alam niyo po, church, for this entire month po, no, napag-usapan po natin yung alin po, increase in love. Nag-increase po ba yung pag-ibig po natin sa ating katabi ngayon? Amen, no? Nag-increase na po ba yung pagmamahalan po natin sa bawat mag-asawa? No, I pray no po, na hindi po nagdi-decrease, no? Nag-i-increase po lalo. Because you know what, church? Today po, ang pag-uusapan po natin is all about increase pa rin po. Increase in love, but love for the lost. Ayan. No po, sino po dito mga naliligaw? Amen. Ako po, I once was lost, but now I'm found. Amen. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat, God. Dahil minsan, Lord, ako'y nawala, pero maraming salamat, God. Dahil, Panginoon, ako'y natagpuan. Alam niyo po, yung katabi niyo po ngayon, minsan pong nawala yan, pero ngayon natagpuan. Na po, alam niyo, church, if I could just ask, sino dito mahilig sa mga exclusive things? Exclusive things. Yung ano po, yung VIP access. I think gusto natin lahat yan, no? Yung special memberships natin. Alam niyo po yun, pag na meron po sa mga club po or sa mga hotel, pag maglilipad po kayo sa meron pong sa airlines, meron po sila mga VIP access po doon. No, meron po kayo mga free food, maganda po yung mga pagkain doon. Tapos, sino po dito gusto yung mga limited items, no? Yung limited edition items, yung minsan lang siya makukuha. Alam niyo po yun, yung VIP access, yung feeling mo, special ka. Ang sarap po kapag part ka ng something special, tama. No? Kung mag-asawa po kayo, if you know that your special someone is special, alam niyo po, magpalista na po kayo para po doon sa ating couple light group. Ay, sa couples po, no, na event po natin. Alam niyo po yun, it's not just for the church, but for your family as well. Para po sa mga anak po ng bawat isa. Because I believe po, no, pag healthy po ang family, healthy din po ang ating mga anak. No po, no, let's continue to raise a Christian and may takot sa Diyos na mga anak at na pamilya. Tama po ba? Na po, as I go back po, ang sarap po ng pakiramdam that you are part of something special. Pero po, no, I do hope and pray na hindi po tayo ganito sa ating faith. I pray po na hindi po yung sa VIP lang po tayo, may pag-ibig. No, I'm just gonna go straight. No? I'm just gonna go straight. Na hindi lang po tayo mabuti sa mabubuti. Parang ganito po kasi yun, yung VIP access kasi ang ginagawa niyan. Kaya siya naka-VIP. It's either, no, meron siyang kakayanan magbigay or meron siyang kakayanan na kaya niyang bumili ng ganito or mataas na yung kanyang posisyon. That's why, sometimes makikita niyo po yan, sila mayor, sila governor, dahil nga, of course, because of their status and all, we honor them. So therefore, magpo-provide tayo ng vacant seats for them. No, magpo-provide tayo ng special seat for them. Minsan nga, pag may bisita nga, 'di ba, sa bahay, pag minsan lang siya bibigay natin yung VIP treatment natin sa kanya. Kumain ka na ba? Ito tubig, ito pagkain, anong gusto mo? No, gusto natin ng gano'n, tama? Pero you know what, sa ating pananampalataya at sa pag-abot sa ating mga sa ating mga kapatiran, bawal po ang VIP access. No? Alam niyo po, si Jesus, if we are going to study the Bible, si Lord po hindi po siya exclusive. And I'm thankful for that. Alam niyo po, in fact, madalas po siya nakikita na or nakikita po, sinasamahan po yung mga taong mabababa, like me.
Literal. Hindi naman po. No? Or yung mga bababa sa ating pong society. Alam niyo po, pag binasa po natin, during his time here on earth po, habang siya po ay nagmi-ministry, yung kanyang mga nakakasama, yung mga tax collectors, mga sinners, pa, mga prostitutes. Na po, and it's so different to us. Tayo po kasi, if I may, truth be told, tayo po, parang po tayo may allergy sa may mga ganong tao. Tama po ba? Sometimes, may ganon. No? At dahil dito, alam niyo po, pag binasa po natin yan, doon po sa gospel, sa book of the Gospels po, tinawag po siya doong friend of sinners. Alam niyo po, good news ito sa akin at good news po ito sa bawat isa sa akin, sa bawat isa sa atin. Sabi sa kanya doon, nung nakasama niya sa isang table, yung tax collector, yung mga prostitutes, yung mga sinners, kasama niya po doon. No, hindi po siya nakisama, pero andun po siya, sinamahan niya po yung mga group of people na yon. Tapos po, yung mga Pharisees, tinawag siya, yan ba yung Diyos niyo? Ganyan yung mga kasama, a friend of sinners. Alam niyo po, habang binabasa ko po yun, I thank God that He calls me friend. Because I am a sinner and the God that I serve is my friend. At dahil dito po, tinawag nga po siyang friend of sinners ng mga Pharisees. Sa kanila po, skandalo po yun. Sometimes po, nung binabasa ko nga ito, I resonate with this. Kasi sometimes, pag may nakita natin yung kaibigan natin, yung mga kasama niya, ba't ganun mga kasama nito? Ansa ka ba? Pero po kay Lord, ito ang tunay niyang misyon, ang hanapin at iligtas ang naliligaw. Alam niyo po ngayong araw, pag-uusapan po natin kung paano po tayo tinatawag ni Lord sa everyday life po natin. Hindi lamang po sa loob ng church, kundi po lalo sa labas ng ating simbahan. Shall we all stand up on our feet? Shall we just read the passage in the book of Luke chapter 19 verse 10? Mabilis lamang po ito. No, I will be very brief. Sabay-sabay po nating basahin in 3, 2, 1. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Shall we close our eyes? Let's bow down our heads and let's all pray. Let's look to the Lord in prayer. Father, Holy Spirit, Jesus, we just want to thank you. Maraming salamat, God. Maraming salamat, Lord. You call us friend. The God of glory, our Lord Almighty, you have called us friend. Maraming salamat, Lord, because you came here to seek and to save the lost. Maraming salamat, Lord, dahil minsan isang araw kami po ay natagpuan. And we are never the same. Maraming salamat, Lord. Lord, through the eyes of your grace, God, kung bakit kami nakakatuloy sapagkat grasya mo. Even though, Lord, we've been rich before, sometimes, Lord, we turn our backs because of our wants and our desires. But then when we fail again, you reach us out again. Maraming salamat, God, sapagkat, Lord, nandito po kami sa lugar na ito upang marinig po ang iyong magandang balita. Maraming salamat, God, sapagkat, Lord, hindi mo kami tinuldukan. Hindi mo kami binitawan. Salamat sapagkat sa iyo, Panginoon, hindi pa tapos ang aming kwento. May pag-asa pa. May magandang kinabukasan pa, kasama ka. Maraming salamat, God. Lord, I just pray today that you open up our spiritual eyes, our spiritual ears, our hearts, and our lives, and our minds today. Malaya ka pong kumilos sa aming kalagitnaan. Lord, I pray also, itago mo lamang po ang iyong lingkod, kasangkapanin mo lamang po ako upang maipahayag ang magandang balita mo sa aming kalagitnaan, Panginoon. Pinupuri ka namin, God. Maraming salamat, Lord. We acknowledge and we honor your presence here. This is all we pray, and we carefully give you back the highest glory, the highest honor, and all the adoration. This is all we pray in the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. And everybody say aloud, Amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. And we may now all be seated. Amen. Bibilisan lamang po natin, no? Alam niyo po, tutuloy-tuloy na po tayo sa panahon po ni Lord. Yung Pharisees po, sila po yung tinuturing natin na pinaka-relihiyoso. Na po, memorize po nila yung batas, memorize nila yung law, sinusunod nila yung tradisyon. At alin po yung ginagawa pa nila? Iniiwasan nila ang mga tinuturing nilang makasalanan. You know what, church? No? Ito po yung tinatawag nating doing religion and doing relationship with God. What is doing religion? Alam mo po, umaattend po ng Sunday,
Umaattend po ng prayer works, umaattend po ng light group, umaattend pa po yan ng mga weekend services, pero pag nasa labas, iba yung buhay. That's religion. When we do relationship with Jesus, it's that, alam niyo po yun, pumupunta ka dito, you are increasing in your, the fruit of the Spirit, no? Lumalakad ka ng parang si Jesus, no? Grabe ka umabot na mga kaluluwa, hindi ka judgmental, you pray for them instead. What we do in religion is that, ako, nagbabasa ako ng Bible, umaattend ako ng Sunday, pero pag nakalabas na dito, grabe magmura, andiyan ka ba? Now, why do we discuss all this? Because why? How can we reach the lost if our lives is not what? Is not reflecting God's goodness and God's faithfulness sa ating buhay. No po, that's why let's not do religion. Sabihin mo sa katabi mo, let's not do religion. Let's do relationship. Amen. Alam niyo po, sa madaling salita po, yung mga Pharisees ay mga tinatawag na elite Christians. Elite Christians sa panahon po nila. No po, meron po bang mga elite Christians po ngayon sa panahon ngayon? If meron po, tamaan po, Lord, baguhin mo po ang aming mga puso. Pero alam niyo po, si Lord, dumating po sa mundong ito, binago niya po yung mundo, binago niya po yung lahat. Hindi po siya nag-focus sa mga religious people. Hindi po siya nag-focus sa mga religious elites. Nag-focus po siya sa alin? Sa mga kagaya ko at kagaya po ng bawat isa dito. Sa mga outcast. And I thank God. Alam niyo po, isang beses nakita po siyang kumain, kasama nga po yung yung mga tax collectors and sinners. And para po sa mga Pharisees, very scandalous po yung yung tagpong po yung iyon. Very scandalous. Bakit? Kasi nakikihalubilo po daw siya sa sa mga madudumi at makasalanan. But I thank God, He responded with this in the book of Matthew chapter 9 verses 12 to 13. It is not the healthy who need a doctor, but the sick. For I have not come to call the righteous, but sinners. Come on. Na po, it is not the healthy who need a doctor. That's why po pala, He reached out to those to those hindi pa nakakilala sa Kanya. Ito po yung puso ni Lord na maging puso din po natin. Hindi po siya dumating para lamang sa sa mga okay na, sa mga elite Christians. Dumating po siya para po sa bawat isa sa atin at sa mga naliligaw, sa mga makasalanan at sa mga nangangailangan ng kaligtasan. Amen po. And if you're thinking of someone, may kakilala po tayong isang tao or isang kapamilya po natin na kailangan po ng kaligtasan, now is the time that we increase our love for the lost. I only have 3 points today. I'm gonna go straight. Number 1, I pray that we could get to understand this. Number 1, Jesus seeks the lost. He always does and He always will. He always will seek the lost. In the book of Luke chapter 15 verses 4 to 7, hindi ko na po ilalagay po lahat ng verses, but I'm just gonna paraphrase everything. Ito po yung parable po ng the lost sheep. Na po, sa kwentong pong iyon, just to give you a recall or short recap, meron pong isang pastol na iniwan po yung 99 niyang sheep or yung mga tupa para hanapin yung isa. Po, to some, it looks what? It looks stupid to some na hahanapin mo yung isa, meron ka pa namang 99. Pag may 100 kang barya na wala yung piso, okay lang, di ko na mahanap. Yan mo na yan. But to God, dahil ikaw, may isa lang na mawala, hahanapin ka niya. No, He will find the one and will leave the 99 just for you. Alam niyo po yung 99 sa 100 na po yung isang tupa doon, ikaw yun at ako. Nakita ni Lord. Na po, and I'm thankful for that. I'm thankful for God na ganito po si Lord. Sa mundo po, hindi po practical na iwan po yung 99 para sa isa. Hindi po practical na iwan mo yung mga yung mas madami kaysa sa isa. Kasi why? Special ka. This is how God demonstrates His love for us. Sa mata ng Diyos po, ang bawat isa ay mahalaga. Alam niyo po, if I could just give you a personal insights, of course po, sa journey ko po sa life, minsan, we have the tendency to focus sa mga tao sa loob lamang po ng simbahan. Na po, and I get to ask myself, paano yung wala dito? Paano yung sana yung nakaupo sa upuan na yan ngayon? Yung bakanting upuan na yan ngayon? Yung ka-office mate ko, yung kaibigan ko na kasama ko gumawa ng masasama noon. Na po, yung mga kapitbahay ko na kasama ko noon, makipagchismisa, nasa na kaya sila ngayon? Or baka mamaya, iniwan na natin, ayoko na ng life nyo. God still wants us
and always will for us to reach out for the lost. Alam niyo po, si Lord po mismo ang naghanap. Pero baka mamaya, gusto kong gamitin ng Lord. All you have to say is yes. In the book of John chapter 10 verse 11, sabi po doon, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Papasalamat po ako sa Panginoon kasi hindi po passive yung pag-ibig ng ating Panginoon. God's love is not passive. He pursues the lost with relentless grace. Ibig sabihin po nito, hindi po siya passive, intentional po si Lord. I remember po, when unbeliever pa po ako noon, tapos ako po yung nag-aaral, college po ako noon, tapos yung brother-in-law ko po, and I think na-share ko na po sa bawat isa, yung brother-in-law ko po, habang nililigawan niya po yung kapatid ko, he also wants to, carry me din po to know Jesus Christ. That was way back 2009. Sa Antipolo pa po ako nakatira noon, and I always get to recall that this is how you win the lost. Hindi passive. Kung pumunta ka. Hindi ganon. Intentional. Pag gusto mo talaga siya makaligtas, puntahan mo. Mag-invest ka. That's intentional. And God's love is not passive. It's always intentional. Kaya magtataka po ang bawat isa sa atin, bakit ba punta to sa amin? Kasi po, ganun po dapat. We have to give what? Our best intentions. Step foot forward. Kailangan po may gagawin ka, hindi po passive. Ay, hindi siya pumunta, hindi wala. Paano na lang po kaya? O kung ayaw mo, pupuntahan mo talaga. Because why? We have to be intentional in our soul winning. Alam niyo po, every Monday po, nandito po tayo sa yung ating pong simbahan. Our team goes to BJMP po. That's every Mondays po at 3 p.m. to 5 p.m. You know what, church? Every time I have the chance to speak there, makikitas may mga bagong salta po doon, nakakalagay lamang po nila na, bago po namin sila makita doon, or bago lang po sa kanila yung ganong setting na may ganitong pong gawain doon sa BJMP. Because why? Sila po yung mga taong nawalan na ng pag-asa, nawalan na po ng drive sa buhay, nakakulong. But you know what, church, every time that we go there, yung yung kanilang mga ngiti po sa labi po nila, every time that they get to hear the good word of God, na hindi pa tapos sa kanila si Lord. Alam niyo po yun, yung may lalapit sa'yo. Although minsan nakakatakot, lalapitan kami ng pulis kasi biglang ganun, Brad, salamat. May pag-asa pa pala ako. Akala ko liliigan na ako na ganun eh. Opo, kasi bigla kang gaganunin eh. Salamat kasi may manimula pa pala ako sa Panginoon. Yung mga ganun po, alam niyo po yung drive na makapaglingkod pa kay Lord kasi marami pang ganung kaluluwa na kailangang makarinig na may pag-asa pa. Short testimony po, punta po kami doon, tapos meron pong nanay, sabi niya, papasalamat po ako kay Lord, nakulong po siya kasi makikita ko na po yung anak ko. Sabi niya ganun. Tapos sabi ko, yes, praise God po, makakalaya na po kayo. Tapos sabi niya, lo and behold, sabi niya, hindi po, nakulong din po siya. Sabi ko, pambira ka naman, ay, dito pa kayo nag-family reunion. Sabi niya, at least po makakarinig na siya ng salita ng Panginoon. You know what, church? Meron doon pala, dinakip, pero hindi sila dinakip. Ginawa lamang siyang paraan ni Lord para dakipin ang pagmamahal ng Lord. Para doon sila makakilala. Ginamit ng Lord. Because why? Intentional si Lord. Gagawa siya ng kaparaanan para maabot ka lang. Sige po, palakpakan natin si Lord. Maaring doon sila nag-family reunion, pero yung reunion nila, yun pala yung kanilang salvation. Amen. Tuwang-tuwa siya kasi makakarinig na siya ng salita ng Panginoon. Kasi nga, hindi niya alaw paano. Kasi nasa loob po siya ng kulungan eh. Ayun, kinulong ni Lord. Hindi po magandang para, pero alam niyo po yun, gumawa pa rin si Lord. Ibig sabihin, hindi pa rin talaga tapos si Lord. Gagawa siya ng paraan para maabot ka lang. Para maabot lamang po ang bawat isa sa atin. God will always find and seeks the lost. Mag-family reunion na din po tayo. Tapos doon po, wag po sa kulungan. Pero pag gumawa po tayo ng family reunion sa ating pamilya, mag-invite po tayo, mag-share. Alam niyo po yun, pag nag-family reunion, lagyan na po natin ng Word of God. Idea lang naman. Magsiset po tayo. Okay po, that's number 1. Jesus seeks the lost. Number 2, we just very brief. Number 2, Jesus sits with the lost. Nabasa po natin yan kanina in the book of Matthew din po, chapter 9, verses 10 to 13. Jesus eats with sinners.
Pag binasa po natin yan, makikita po natin siya na si Lord po, hindi po siya takot maupo at makisama sa mga makasalanan. Hindi po siya natakot madumihan ng kasalanan nila. Kasi alam niya po na ang presensya po ni Lord ang magdadala sa pagbabago po ng kanilang mga buhay. You know what po, church? Every time na ginagamit po natin yung ating mga buhay upang makaabot po ng kaluluwa, ginagamit din po tayo ng Lord. Yung presence ni Lord po yung magbabago. Ang puhunan lang po natin sumunod at maging alulod ng pagpapala at alulod po ng ng magandang salita ng Panginoon. Tapos hayaan na po natin si Lord gumawa doon. Na po, ang kailangan lang po natin is for us to be intentional. Lord, no, parang si Moses sabi niya, Lord, hindi ko kaya yun. Utal-utal ako eh. Di, pumunta ka lang doon, ako na bahala sa iyo. No? At gumawa din naman si Lord ng paraan. Kapatid, no, sa ating workmates, sa ating mga kapatid, sa ating mga kapitbahay, baka kailangan mo lang sabihin, uy, baka gusto mo umattend ng Sunday sa church. Baka yun lang yung inaantay ng kapitbahay po natin. Amen? No po, minsan kasi nakakahiya, pagka uy, church tayo. Pero minsan po, try lang natin. Alam niyo po, no, sabihan lang po natin, may gawain po ng sa simbahan po namin every ganyan, no? Sabihin po natin yung announcements. Hi, may gawain kami ng 10 a.m., meron kaming 1 p.m., meron tayong 4 p.m. Nag-announcement doon sa kapitbahay. Pero alam niyo po yan, pag luto ka ng ulam, bigyan mo, uy, sis, kumusta ka na? Ayos naman kayo? Oh, talaga, alam niyo ba, may simbahan dito sa sa El Camino, sa Light Church Annex, baka gusto mo lang umattend. Sa susunod, di na kita bibigyan pag di ka naman. Joke lang. Wala pong ganon. Na po, invite lang po natin ng pure intentions and with love. Na po, yung mga kaparaanan na ganon. Na wag po tayong mahiya. Tagaya po ni Lord, hindi po siya natatakot kasi ang dala po po natin ay yung presensya po ni Lord. Na po, sa mga kaibigan natin, kung sila po ay gumagawa pa rin ng mga bagay na makamundo, makisama po, no? Pero wag po tayong makisama. Pero kung sa tingin natin hindi po talaga, wag po natin masyadong assess din po natin na parang pagka Friday night, kasama ko I'm winning the lost, pero ikaw yung unang-unang lasing. Andiyan ka ba? No? Ikaw yung unang-unang nagka-cutting class. Amen. Kasama kayo, hindi, nagwi-win souls and make disciples ako. Nagka-cutting class sila, sasamahan ko sila doon. Yan. Hindi po, syempre andun tayo upang magdala ng liwanag. Amen? Na po, itadala po natin yung salvation, hindi po para makisama. Si Lord niya nakisama doon eh. Pero hindi nakisama si Lord. Ang nangyari, nung umupo po si Lord, kasama po yung mga sinners, no? Yung prostitutes, yung tax collectors, ano po nangyari? Nagbago po yung buhay nila. Hindi po natin i-empower sila na tama yung ginagawa mo. Andito lang ako, nag-win souls and make disciples ako. Lumala sila parehas, tumama ka pa. Huwag ganon. Amen po, dalhin po natin yung ilaw at asin. No po, let us all be what? Salt and light here in this world. Sa totoo lang po, mabilis pong maging judgmental. Tama po ba? Mabilis po. Kapag may isang taong nagkamali, may isang masamang nakaraan, isipin natin, hindi na magbabago yan. Tama po. Sometimes we have the tendency to be judgmental. Pero isipin po natin, paano po kung si Jesus ganon? Ay, si Francis, ganyan siya before. Di na magbabago yan. Naku po, wala pong Francis ngayon. No po? Pag tinignan po natin yan, katabi po natin ngayon, kung tinuldukan na po ni Lord yan, wala po yan ngayon. Pero buti na lang kay Lord, baka katuloy ka. Kasi hindi pa tapos ang kwento po ng bawat isa. Pag may kwento, may kwenta. Amen. No, tutuloy po tayo sa yaman at habag ng pag-ibig ng Panginoon. Sa Romans chapter 5 verse 8 po, sabi po doon, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, ano pong nangyari? Christ died for us. Therefore, church, we are not called to avoid sinners. We are called to bring Jesus to them. We are called to bring Jesus to them. Because why? This is my last point, and I'm going to close with this. Number 3, Jesus saves the lost. You know, church, I always resonate in this passage, in this man named Zacchaeus in the book of Luke chapter 19, verses 1 to 10. Ipaparaphrase ko na lang din po, si Zacchaeus po ay isang tax collector. And during that time po, pag isang tax collector ka, kasama mo na doon na ikaw ay mandarambong, mandaraya, magnanakaw. Therefore, you are living a life na hindi ka lugod-lugod sa mata ng Panginoon, ikaw ay magnanakaw. But you know what, church? Hinanap din po siya ni Lord.
Napapasalamat ako kay Lord kasi why? Yung ating mga past lives, yung ating pong mga past life, yung ating pong mga nagawang mga maling desisyon, mga maling gawa noon, hindi tinuldukan ni Lord yon. Hindi tayo tinapos doon ni Lord. Ang nangyari po doon, no, nagpahayag po si Lord ng pagmamahal niya. At sa araw pong yun, nung nakatagpo niya po si Lord, nagbago po yung buhay niya. But you know what, church? Hindi condemnation ang daladala ni Jesus Christ. Sana ganun din po tayo sa ating mga kapatiran. Whenever one falls, I pray that we do not condemn them, but we love them. No? We do not condemn them. Just like Jesus Christ. When He entered into the scene, nagbago po yung yung buhay po ni Zacchaeus. Transformation po ng puso ang nangyari. Church, sino po ba si Zacchaeus sa panahon po natin ngayon? No, in our modern times. Sino po ba yung Zacchaeus na yon? Siya po yung mga taong Siya po si Zacchaeus po ay isang taong nagkamali sa buhay. Ako at ikaw yon. Minsan po tayo naging Zacchaeus. Pero nahanap ni Lord. May madilim na nakaraan. No? Mabilis itakwil ng society. Minsan nga po, dahil nga po in our lack of better judgment, kahit nga po sa kapatiran, pag nalaman mo nagkamali, oy, ganyan pala yan. And we tend to be so judgmental to each other. Amen. No? Kinulang ng grace. Kaya po naiintindihan ko po yung sabi po ni Paul, I can never boast. Because why? I am only living by grace. Grasya lang ni Lord. Grasya lang ni Lord, kapatid. Yung kapatid mo na katabi mo ngayon, sa yaman at habag lamang ng grasya ng Panginoon, kaya nakatuluyan. We can never boast. Wala kang maipagmamayabang. Ano pong ginawa ni Jesus? Hindi po siya nag-point ng daliri. Hindi niya po sinabing mali ka, magnanakaw ka. Ang ginawa niya po, inimbita niya po si Zacchaeus into a relationship. At dahil dito po, si Zacchaeus mismo po ang nagdesisyon na magbago. You know what, church? All we have to do sometimes po pala, pag hindi po natin maintindihan ng isang tao, give them a VIP access to your life as well. Be generous with your life. No? Try to be kind. This is easier said than done. But you know what, church? Kagaya po ni Jesus Christ, ito po yung ginawa niya. When people are being mean to Him, no, yung masama po yung yung mga tao during His time while He was here on earth, ano po yung binalik niya? Pag-ibig. At hayaan po natin yung pag-ibig na binibigay po natin sa bawat isa po sa atin ay maging turning point po na magbago po yung buhay po ng mga pinagpipray po natin, maaring kapatid po natin, maaring office mates po natin, maaring anak po natin, maaring asawa po natin, amen? Maaring kapitbahay natin. Sometimes it takes grace to know grace. Because I believe, church, that if we have received Jesus Christ, therefore we are a new creation. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Therefore, church, if we understand kung paano tayo noon, sana natin maintindihan din po natin kung bakit ganito po yung ating mga kapatid ngayon. It takes grace po to know grace. Alam niyo po, sa yaman at habag ng grasya lamang ng Panginoon kung bakit po tayo nakakapagtuloy. Lagi ko pong pinapalanahan ng sarili ko. No? Alam niyo po yun, whenever we get to hear some news about a brother and a sister, nagkamali ka din noon. Grasya ka naman dyan. Grace. Because I believe, church, true love does not condemn. It leads to repentance and transformation. You know, church, as I close today, if I could just encourage everyone, sino po ba yung Zacchaeus sa buhay po natin? But I believe we were once Zacchaeus in our lives. Sino po ba yung lost sheep sa paligid po natin? May kakilala po tayo. Baka may kakilala po tayong, alam niyo, close po natin, pero alam po nating naliligaw po sila ngayon. No, isang kaibigan, kapamilya, o office mate, na alin po, na malayo kay God.
Minsan po gusto natin na gusto natin silang maligtas. Pero minsan, wala din tayong ginagawa. Passive. That's what we call passive. We want it, but we don't want to do anything with it. Wala tayong gustong gawin. May gusto tayong malin. May gusto tayong mawin, pero wala tayong ginagawa. No? If I could just ask a single soul today, handa ka po bang lumapit? Gaya po ng ginawa ni Jesus Christ. That's why, alam niyo po, we are called Christians. Kaya po, Christ po yung root word, tapos IAN po yung sa alin, yung sa suffix. Because why? Kaya po siya Christian, kasi nga, we are, hindi po siya idolizing, but we are looking for, siya po yung nilook after po natin. Ginagaya po natin siya. That's why we are called Christians. No? But are we really willing to do like Christ? To be like Christ? No? If I could get to ask also myself, I really love Jesus. No? I really love Jesus. I want to be like Jesus. Grabe yung ginawa ni Lord. Sobrang humble siya. Grabe siya magmahal. Grabe siya umabot. Pero gagawin ko ba yung ginawa niya? Teka lang. That's the question. Maybe sometimes we are doing what? Doing religion and not relationship. Are we willing to do what Christ has done while He was here on earth? And as I close, church, Jesus also loves the lost. Jesus loves us. Jesus loves the lost. I'm closing with this. Baka may ilan po sa bawat isa po sa atin, pakiramdam po natin, tayo po pala yun. Baka now we are here. And you're just acknowledging, Lord, ako pala yun. No? You didn't notice, ikaw na pala yung malayo. Kapatid, kaya pala nandito ka sa lugar na ito, ginawang paraan to ni Lord, ginawa niyang tulay para hanapin ang nag-iisang nawawalang tupa. Baka mamaya ikaw pala. You could be that today. Alam niyo po, every time that I could get to feel, Lord, parang ang layo ko ngayon, ang dami kong ginagawa, pero parang ang layo ko sa iyo. No? I always get to remind myself, Lord, help me get back to it. Kahit ang hirap buksan ng Bible kasi nga daming ginagawa. Lord, gagawin ko kasi nga I want to be back. I want to be found again. No? Kung paano ako, Lord, sa'yo noon, sana mas mag-increase ngayon. Hindi po yung mas lalong tumagal, nag-decrease. We are called for increase. For how many years that we journeyed with God, with Jesus Christ, I pray also that we increase our love to God and our love to others. Not just in ourselves. Baka po mamaya po pala, andito ka but you felt like you are so far from God already. Baka mamaya ang layo mo na din. And Jesus is teaching us today that I will leave the 99 just to find you. Just to find the one. And this is my good news. Jesus loves the lost. So whenever you feel like you are lost, Lord, hindi ko maintindihan. In Luke chapter 15, verses 4-7, si Jesus ang naghanap sa nawalang tupa. Si Lord po yun because He is so intentional dahil mahalaga ako at mahalaga ka sa Kanya. In Matthew chapter 9, sa napag-usapan po natin, verses 10-13, si Jesus ang umupo, kasama po yung mga makakasalanan. Dahil Dahil hindi siya takot sa brokenness natin. Hindi siya takot sa mga kasalanan natin. He is not intimidated with our failures and our mistakes. And I thank God with that. Because why? Kung tao si Lord, kagaya po natin, ang bilis ma-intimidate sa mga nagawa natin. Yung ginawa mo, ayoko na sa'yo. Tsaka ba? Si Jesus din po, yung nagligtas kay Zacchaeus, sa nabasa po natin sa Luke chapter 19 verses 1-10, hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil mahal niya siya. Church, before we leave this place, isipin po natin kung meron po isang taong alam po nating naliligaw na po sa buhay. Maaring ikaw pala yun, ang layo mo na. Maybe this is the time that we reach out our hands, Lord, I'm willing to be found again. And if may kakilala po tayo sa ating pamilya, Lord, help me to be a vessel to reach out my family, my loved ones.
to love the lost just like how you love them. Shall we all just stand up on our feet? Let's all stand. You know what, church? Maybe God is calling us today. Anak, gumawa ka naman maybe a single act of kindness sa paligid mo, isang message sa kapamilya mo of encouragement. I miss you, I love you, God loves you, Jesus loves you. No? Isang paanyaya sa church could be an invitation. Hey, gusto ulit mag-catch up sa'yo. If you're okay, if you're free on Sundays, or if you're free to catch up, tara kapi tayo, libre ko na. No, a single act of kindness could go a long, long way. Maliit man sa tingin ng tao, pero pwede itong maging daan para makilala nila si Jesus Christ. Reaching out for the lost. Jesus loves the lost. And as His followers, we are called to love them too. For the Son of Man came to seek and to save which was lost. Shall we close our eyes? Let's bow down our heads today. And as you close your eyes, maybe church, no? May isang tao sa isipan mo ngayon na binibigay si Lord. Or maybe this is you who wants to be found again. Mamaya ikaw pala ito. You're just waiting for an encouragement. You're just waiting to hear, to be heard, to be heard. Nag-aantay ka lang mapakinggan. Nag-aantay ka lang upang maabot again. God is reaching you out today. Shall we just lift up our hands this morning? Mari po bang itaas natin ang ating mga kamay from the front to the back, from left to the right. If you are willing, Lord, kung ikaw ito, Lord, help me. I want to be like you, who loves the lost, who will reach out for the lost, no matter what the cost. God, Lord, help me to be a vessel, God. To my family, to my friends, to my loved ones, God, to my office mates, to my friends, Lord, help me to reach out to them. Help me to be like you, Father. Huwag mo nang palampasin ang pagkakataong ito, kapatid. If you feel like you're also Zacchaeus right at this very moment, God is reaching you out. Hindi ka kinokondemn ni Lord. He is reaching you out today. And as we worship Him, shall we make this our prayer today? Your crown for a cross, you willingly died. Your innocent life paid the cost. Thank you, Jesus. Counting your status as nothing, the King of all kings came to serve. Washing my feet, covering me with your love. Shall we just lift it out to the Lord? If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. Oh, we want to be like you. Come on, shall we just lift it up? You are my life and my treasure, the one that I can't live without. Here at your feet, my desires and dreams I lay down. We'll lift it up today. Here at your feet, my desires and dreams I lay down. So we just all lift it up today, church. Come on. If More of you means less of me. Take everything. Come on, if you want to be like Jesus today, if you want to have that commitment today, sing it out to the Lord as a declaration of your faith. He paid, oh, He more of you. take
Desire to know who you are. You've shown us the way to your heart. Father, I pray, make me more like Jesus. Make me more like Father, I pray, make me more like Jesus. Hallelujah. Today, Father, we pray, God, that you give us the heart like yours, Panginoon. Hayaan mo ang aming mga tibok ng aming mga puso ay maging tibok ng iyong puso, O Diyos. Hallelujah. Life Church family, just like Jesus Christ was willing to lay down His life for everyone here today. Shall we just make this commitment, Lord? Gamitin mo din ako maging daluyan. Gamitin mo ako, Panginoon, bilang instrumento upang makaabot ng kaluluwa para sa iyo. Hallelujah! And more like you. Needs less of me. Take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. Hallelujah. Life Church family, before we part ways today, if you feel the love of God, nararamdaman mo yung kagalakan, kapayapaan sa Panginoon, kapatid, this is the time that you share this love and this joy sa kapatiran mo. Maybe they're just waiting for you to move. Maaring kapatid, baka they're just waiting for you to reach out to them. They're just waiting for you, a message away, kumusta ka na? Just an act of kindness. Allow God to use your life. Today is a day for you to commit. God, gamitin mo po ako. If this is you today, shall you just lift up your hands? Maribang taas natin yung ating mga kamay. If this is you today, can you just make this commitment? Wag mo nang patagpasin ang pagkakataon ito, kapatid. Panginoon, ngayong araw, I want to commit. I want to challenge myself, Lord God. I will do an increase, Lord God. Increase of my obedience. Increase of love to your people, Father. Increase, God, of reaching out. Increase, Lord, of having compassion to my brothers and sisters, God. Increase, Lord, ng may pakialam sa aking pamilya, Panginoon. Increase, God, ng pakikialam, Panginoon, sa kaluluwa ng aking mga mahal sa buhay, Lord. Use me. Kapatid, maybe they're just waiting, or maybe this is you today. God is reaching you out today. Today is the day. Lord, I will bless you with all of my soul. At hayaan mo, Panginoon, magamit ang buhay ko para sa iyo. May silan lamang ang buhay, kapatid. Kanino pa ba natin iaalay yung buhay natin? Ibigay natin sa Lord. To love God and to love people. To be like you. If more of you, Lord, means less of us, take away everything. If you want to be like you, Lord, help us, God. Because every day is a battle, Panginoon. Every day, Lord God, is a battle, Lord. In our flesh, in the temptation, Lord. So help us. So today, church, ask God, Lord, an increase of strength in my faith, increase of my love for you, increase in the fear of the Lord, increase, Lord, in loving the lost, just like how you love me and how you love everyone here today. Father, we just want to thank you, Lord, for reminding us. Salamat sa paalala, Panginoon, sa araw na ito. Just like how you are willing to leave the 99 just to find the one. And I am that one. We are the one. Thank you, Lord, for finding us. Thank you, Lord, for seeing us. Maraming salamat sapagkat nakita mo kami, Panginoon, natagpuan mo kami, Panginoon. And every time, Lord, we run,
Palagi mo kaming nahuhuli ng iyong pagmamahal. Maraming salamat, God, because in you, Lord, hindi mo kami tinuldukan, hindi mo kami tinapos, Panginoon, sa kwento in our failures, Lord. Maraming salamat, God, dahil nakakausad pa kami. Maraming salamat, God, sapagkat nandito pa po kami, Panginoon. Maraming salamat, God, sapagkat, Lord, hindi mo kami binitawan. Maraming salamat, God, sapagkat ikaw at ikaw lamang, Panginoon, ang taong nagmahal at umibig sa amin noon, ngayon at magpakailanman. Hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Maraming salamat, Panginoon. And Lord God, we just want to dedicate our lives to you. So we just all receive the prayer of blessings today. The Lord bless you. The Lord keep you. May the Lord's face shine upon you. May you receive the increase of love for the lost. Increase in the compassion for the lost. Increase in love for God. Lord God, I just also pray, Lord, the Lord God, kasangkapan niyo po ang aking mga kapatid and even me, Lord God, in reaching out for the lost, in finding for that one, willing to leave the 99 just to find that one. Help us, God, to be like you. So Lord, maraming salamat, God. Lord, we are going to leave this place having the heart just like yours, Panginoon. Maraming salamat, God. Because in you, we can continue. In you, we can win more souls. In you, Panginoon, we can walk this life with grace and with strength. Maraming salamat, God. And until we give back the highest glory, the highest praise, and all the adoration that you alone deserves. And everybody shout aloud. Amen! Palapakan po natin si Lord. Hallelujah! Amen! Tapos na po ang ating gawain and we may now all shine for Jesus Church. Maraming salamat po. See you all next